Magandang araw ho sa inyong lahat, mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong um, uminit yung ulo ng mga kongresista natin lalo na itong dalawa, itong young guns dito sa pinagagagawa kasi ni VP Sara. Alam niyo, pinaghintay po kasi nila ng OVP ng 17 hours ang mga kongresista. Kahapon kasi, pati nga ang ABS-CBN, natatawa ako naka-post na sa kanila, na naka-live sila sa account nila sa YouTube na magkakaroon ng deliberation ng pondo ng OVP sa plenary. Natapos na ho hanggang gabi, wala akong naganap, ako man nag-aabang din. Anong gagawin nilang depensa? Now, hindi ho nagpakita si VP Sara. Okay, ang tanong, bakit kinakailangan pa ba na nandoon siya? Ganito ho kasi yan. Kung napanood ninyo yung nag-viral na video ni B.H. Herrera at saka nito ni Congresswoman Stella Quimbo, na sinasabi nila hindi nakasagot ng maayos si Quimbo, nabobo, hindi kinaya ang galing nito ni B.H. Herrera. In fact, mga kapatid, nakadepende lang po ang kongresista, yung sponsor ng budget ng isang ahensya ng gobyerno sa kung ano ang ang mga tanong at ano ang isinasagot ng mga empleyado ng mga representante ng ahensya na yon. So kung ano yung ibato sa kanya, kasi ano naman, binubulong lang naman yun Yun ang kanyang sasabihin. Kapag nauwi ngayon ito sa debate, pagka gano'n at hindi mo alam ang subject matter, parang masarap pa doon, yung representante na, bigyan mo ng mikropono, ikaw na sumagot. Kasi kabisado mo ako hindi. O, di ba? So, ganun po yun. Now, having said that, imagine niyo po, kung itinuloy ng Kongreso kahapon ang budget deliberation sa plenary na para sa Office of the Vice President. Kapag may mga tanong at tiyak na may magtatanong diyan, may ko-question. Diba? Sino ang magdidepensa? Yung sponsor. Pero ang problema, hindi po si Congresswoman Churvanes ang gumawa ng budget proposal. Diba? So, paano niya i-justify yan? So, the only way and the best way to do that, dapat merong isang representante from the OVP na siya pong mag-handle ng defense ng budget nila, ng proposal. Kung maraming mga tanong o ilan man yan at kailangan sagutin, ibubulong niya ron sa representante sa Kongreso na nag-sponsor ng kanilang bill ng budget nila. O, ganun lang yun. Di ba? So, for Sara Duterte, nagpapakitang walang malasakit talaga. Ito pa, matindi, bukod sa walang malasakit, bastos. Ni isa sa mga miyembro, hindi po pinadalo yung mga taga-OVP. Now, siguro hindi nyo natatanong wala bang magawa dyan ang ating presidente? Di ba? Wala bang magawa dyan ang ating presidente sa behavior ng mga tauhan dyan sa Office of the Vice President? Hindi ba niya ito kayang utusan? Hoy, kayo, mga secretaries, get out and go to Congress and defend your budget. Sa tingin nyo, hindi ba kaya, wala bang kapangyarihan ng presidente over this OVP secretaries? Kung ayaw ni Sara na magtrabaho, diba? If she's no longer interested sa kanyang trabaho as the vice president, kaya naman nag-beach kaysa ipagtanggol ang budget. Alam nyo, let me tell you this. So para sa mga first time na maririnig ito, bakit po si Sara ay walang kapakipakialam? Dahil unang-una alam niya na baba pa talaga yung kanyang budget. Bakit wala siyang pakialam na magkakaleche-leche ang kanilang budget? Baka mangyari increase na 733 million .981 ba o 982. Ang mangyari po nito ay baka mangyari dyan yung kanilang budget na 733 million mga uwi na lang ito sa 5 milyon o 3 milyon. Pasahod na lang talaga ng mga kasamahan niya. 'Di ba? So sino po yung magdidepensa? Alangan naman si congressman ang hindi naman siya yung gumawa ng budget proposal. 'Di ba? Para sa bawat bahagi ng OVP. So yun ang sinasabi ko na walang malasakit. Paano kung magkaroon ng mga motion? Mr. President, why don't we make this
budget is only instead of 733 million for the year to 2025. Gawin na lang po natin kaya itong 200 o kaya 1 million na lang o 2 million na lang. 'Di ba? Pangano na lang, pasahod na lang. Total, wala namang mandate specifically na binigay sa saligang batas para sa Office of the Vice President. Ang trabaho lang nga ng Vice President ay siguraduhin lagi siyang handa sa pag in case na kailanganin siyang maging temporary tahalili ng presidente o maging permanent. 'Di ba? So yung mga USEC niya, ang trabaho nila, turuan niyo lagi yung amo niyo. 'Di ba? Hubugin ninyo. Na maging well-versed sa mga nangyayari na mga issues sa ating lipunan. 'Di ba? Wala silang specific na trabaho eh. O ano yung gusto nilang gawin, pag-iipal na lang 'yun. Dapat silang sariling budget sa gusto nilang gawin eh. Ngayon, dahil nga diyan sa 17 hours, nagtapos yung budget deliberation sa plenary nang wala pong taga-OVP ang sumisipot. So mapipilitan ito na yung sinasabi ng iba na zero budget ang OVP. At pag nagtagumpay po ang zero budget, magiging reenactment lamang po ang budget nila. So yung budget na 1.8 billion nitong current year sa 2025 ay pwede po nilang maging budget uli. Basta ang pumasa na panukala ay piso budget sa Office of the Vice President. So automatic po 'yan. Mag-a-apply lang yung nakaraang budget nila, magre-reenactment lang. Yun ang budget nila ng 2025. Until magbukas uli ang Kongreso, then pag-uusapan na naman ng maigi, magkakaroon ng correction para sa budget nila. Diba? Ganun. So, eto po, yung pagpunta niya ng beach, todo tanggi po dyan ang OVP. Pero eto, gusto kong ipakita sa inyo. Ito po ay mayroong timestamp. Yung picture, September 23, 2024, 6:21:01 a.m. Ayan, no? Ito nga, sa card sabi, Sara skips House plenary debate on OVP, reportedly spends weekend in Calaguas Island. Right? Sa Camarines Norte po ito. Ayan, sabi, a time-stamped photo shows Vice President Sara Duterte still in Calaguas Island as of 6:21 a.m. on Monday, September 23, the day of the scheduled House plenary debates on the proposed 2025 budget for her office. Astig talaga si Sara. Ayaw talagang magpakita. Ito pa yung post na isa. Ito ho, paano siya nakapunta? Magmula po kay Leni Robredo, nagtungo po siya sa Calaguas Island. Kunwaring hindi na politika, pero nagtanim ng pamumulitika sa pakikipagkita kay Leni Robredo. And then, pumunta siya ng Camarines Norte naman, from the sur, sa Naga, malapit lang yan eh. Then, tawid ngayon ng dagat, dyan po sa Calaguas Island, Camarines Norte. Sa lugar po nila Robin Padilla, na kanyang ninuno. Napikon tuloy itong mga young guns ng Kongreso. Sabi niya, if these reports are accurate, it is deeply concerning that the Vice President chose leisure over fulfilling her official constitutional duties to the nation. The budget deliberation is a critical process, one that ensures transparency and accountability in the use of public funds. The budget of the OVP is not just a number. It represents the people's money. Tama, di ba wala nang malasakit eh. Ang sinasabi lang ni Sara palagi rito ay, tingnan niyo yung, ito po yung Calaguas Island. Okay, Jose Panganiban, yan. Okay, Siruma, Alisay, Daet, Camarines Norte, and then, from Jose Panganiban, from Malamang or Paracali, Vincent, nagbangka papuntang Calaguas Island na White Beach. Ang ganda, di ba? Ngayon, itatanggi po nila yan. Anong ginagawa nito? Ito, makikita niyo yung account nitong lalaki, nitong masahista na to, si Raymond Roldan, active po sa Facebook. Diba? Paano niya? Ito yung account ng lalaki.
si Raymond Roldan. Ayan, Lakwat-Sara sa Calagwas. Hindi pala, Lakwat-Sara. Yan, Lakwat-Sara sa Calagwas. Photo belies OVP's claim of Sara Duterte on the road. Kasi, ang claim po nila, sabi rito, official statement, blah, 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 the public is cautioned, binababalalaan ng publiko, mula raw po sa mga pagtatangka ng mga media outlets. Diba? Muli, sirain o pasamain ang reputasyon ng Vice Presidente sa pamamagitan daw po ng paglalabas ng mga istorya na kung saan siya ay nandoon sa tabing dagat habang ang House of Representatives naman po ay nagsasagawa ng plenary deliberation ng budget na hindi na naman natuloy for the OVP. So the Vice President was on the road today talking to people about the current events in our country. She made stops in Vincent's, Daet, Camarines Norte, and Legazpi, Albay. It is quite easy to confirm her activities through social media posts of the residents in these areas. The OVP condemns the fake news in media releases for clickbaits and profit. So September 23, 2024, again, yung pecha po rito ng picture niya sa tabing dagat, ang liwa-liwanag po, September 23, alas 6 ng umaga. Lunes. Hindi siya talaga nagpakita. Diba? Lokohan eh. Lupit din sa pagsisinungaling. OVP denies VP Sara on beach and a trip after missing house debates. Anong gagawin niya rito? Nakapost yan sa Lakbay, Calagwas. Sa Barangay Segundo. Ngayon, ito yung depensa. Ito yung depensa nila. So, si Manila Bulletin pala yung sinisisi nila. Meron ho kasing ganitong sulat eh. Para kay Sia Alonto Adjong. Yan. Sabi ni Sara, the Office of the Vice President acknowledges the receipt of your letter, even date, requesting a meeting to discuss the proposed budget of this office for the fiscal year 2025. Sabi niya, as communicated to the Speaker of the House of Representatives and the Chair of the Committee on Appropriations, OVP duly submitted. So, kumbaga, isinuko na namin sa inyo yan. Bahala na kayo kung anong gusto ninyong gawin. Di ba? Yan ba pagpapakita po ba yan ng, para sa akin, yan po yung ganyang klaseng submission na hindi naman ganyan ang hinihingi ng Kongreso natin na klase ng submission. Ang hinihingi po nila ay respeto. Diba? Irespeto ang institusyon ng Kongreso. Diba? By doing that, by rendering such respect, nire-respeto rin at the same time ang ating saligang batas. Diba? At ang pera ng taong bayan. Yun ang inihingi sa kanya, kaya sumagot ka sa mga tanong namin sa'yo. Because we legitimately represent the people. Si Sara, ang kanyang mandato ay naibinigay po ng 32-point-something million Filipinos ay maghanda ka ng sarili mo in case na biglaan kailanganin kang humalili para na sa ganun hindi kami magkabali-balentong magangapa ka kapag ikaw na pwesto ng biglaan. Diba? Yun ang mandatong binigay natin sa kanila. Sa kanya particularly. Sa OVP. Pero pag sipot ng budget hearing, dapat ipagtanggol niya to. Paano pag kami nag-motion dyan na yung 733 million, gawin na lamang itong 200 million? Paano ngayon yan? Saan kayo kukuha ng budget? Tapos sabi pa naman ni Sara, hindi niya raw ugali ang manghingi ng tulong. Yun naman pala eh. Diba? Ang ending kasi nito, pagka nagkulang ng budget, takbo yan sa Office of the President. Ganun ang mangyayari doon. Ang basa, ko lang rito, ang pangit po ng kanilang palusot. Because, in the first place, Sara should have been in the House, diba? During the plenary debate. Lalo na yung budget nila nakasked kahapon.
So dapat po nandoon siya. Hindi para mamusit, kung hindi, dapat intelligently mag-participate sa pagbato ng mga sagot sa tanong sa oras ng Q&A nila. Para maipasa yan o ma-reject. Di ba? Loko rin. Ay, naku. Alam naman niya yung mga taga-Makabayan Block, hindi yan natutulog. Day off ng mga yan, ng mga kongresista. Ang ibang mga kongresista natin, nagiinom na. Diba? Pero itong Makabayan Block, nagre-research pa yan. Paano ngayon yan? Kapag ka nag-move sila na nag-move dyan, nag-motion sila, nagkalagas-lagas ang budget ng OVP. Diba? Sino ngayon ang magpapaliwanag, mag-justify? May isang representante, walang pinadala si Sara. And again, I am appealing to the Office of the President. May kapangyarihan po ang Office of the President dyan po sa kanilang departamento o sa Office of the Vice President. Meron siyang kapangyarihan. Gaya nga ng sinasabi ko, hindi po totoo na ang Vice President ang pinaka-pangalawang mataas na tao rito sa ating bansa, kahit na matangkad pa siya. Hindi po totoo yun. Katulad ng Office of the Vice President ay katumbas lamang ng Secretary, Cabinet Secretary. Yun lang. Hindi siya yung pinakamataas dahil may co-equal branches of the government. Okay? Ito, tinatanggi ito. Nilagyan to ng fake ng mga nitong kanilang scriptwriter daw niya, yung bakla na malaking katawan. Totoo naman to, di ba? Super Typhoon Karina, bago bumuhos ang bagyo na napakalakas, alam na nila, bumira ng laya sa Germany. And then House Committee on Appropriations, briefing on the proposed 2025 budget. Anong ginawa? Nangaway, bumira ng layas. Then House Plenary Debates on the proposed 2025 budget of the OVP, nasa Calaguas Island. At todo tangging, hindi daw siya nag-beach. Diba? Loko nito ni Sara talaga. So, paano niya itatanggi yung mga pictures? Sinasabi nga pictures don't lie. Diba? Ito, maliwanag na maliwanag. Kaya nga naman po, ang sabi naman ito ni Congressman Jill Bongalon, kung hindi naman na interesado, sabi niya, sa trabaho, ito. Agreement here that we will not shift our rules for accommodating incidents such as this. On the part of the minority naman po, there might be a confusion that we might be happy if there is no one to help the budget sponsor to defend it. We can say whatever you want. But that's far from the truth. Hindi rin naman yun yung gusto namin. What we're here for in the budget is to find answers, to seek answers, to clarify, to explain bakit po ganito yung budget. When you don't have a resource person around to aid the budget sponsor, not so much as to defend, but to to put substance into the budget, it becomes a lost cause. So, and I think regarding the rules, this is the first time lang po siguro, and hopefully it is the last. This would be the first time that an official has failed to reach the bare minimum of decency to at least appear po, or at least send a representative. But we're still hopeful that this would not be repeated, and we're still hopeful that the bare minimum of attendance would be, continued by other members. So I don't think we will have to change our rules for this po. So kung ganyan po yung lumalabas, ito naman si Jill Bongalon. Probably we can ask her to step down as the Vice President. Di ba? Kung ganyan lang naman ang ginagawa ni Sara, pupunta ng Congress, makikipag-away, hindi sila irerespeto. Hindi mag-oath. Ayaw. Di ba? Ayaw patunayan sa Kongreso na ako ay mapagkakatiwalaan ninyo. Kasi nanumpa ako sa ngalan ng Diyos. Saksi ang langit, napawang katotohanan ang sasabihin ko. Ayaw ni Sara. It's either talagang yung kanyang pinaninindigan na walang politiko na hindi nagsisinungaling, kaya ayaw niya mag-take ng oath, o tanga lang talaga siya. Kasi nakikita natin hindi naman po siya dumadalo sa mga
pandinig dito po sa Kongreso. So, ano po ibig sabihin nito? Hindi na po siya interesado at mas pinili niya pa po bumunta sa isang beach resort kaysa dumalo po dito sa pagdinig sa kanya pong budget. So, I guess it's the Filipino people. It's up to them, no, to judge the Vice President. Yun na lang po siguro ang mga reaction ko po dyan. You're asking her to resign. Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and functions as the Vice President, we can ask the Vice President to step down. Nako. This is a good sign for me, ha, na simulan na po natin ang pagsulong ng pagpapa-resign or impeachment sa kanya. 'Di ba? Huwag nang paabuti ng December. 'Di ba? Hayaan natin na maka-move on ng bayan sa kanila. Lang hiya. Ano to? Magkakaroon tayo ng ganitong klase ng gobyernong barumbado? Paano pag ito naging presidente? Baka puro tayo patayan na naman dito. Baka mas even worse sa kanyang tatay. Kaya sinasabi ko, to protect the society, dapat ang gawin na ho ng ating Pangulo, ito na naman ako, mangunguna na naman. Bumalik na tayo sa ICC. Dapat ganun. Bumalik na tayo sa ICC. Ano bang dahilan? Bakit hindi pa ginagawa? 'Di ba? Para lalo bumango yung imahe ng bansa natin na paulit-ulit na sinisiraan ng mga to. Balik tayo sa ICC. Alam niyo, napaka-easy lang naman ang gagawin ng presidente ron eh. Susulatan lang niya yung ICC. Na sinasabi niya na binabawi ko yung ginawa na pagkalas ng nakaraang administration. At ang Pilipinas ay magbabalik sa ICC. Tapos na ang kwento. Hindi kailangan ng ratification kasi ni-ratify na natin. Noong 2011 at bahagi siya ng nag-ratify. Sila ni Enrile. Diba? Now, ito yung katuwiran ni Sara kasi kung ba't ayaw niyo mag-take ng oath. Panoorin niyo. Walang isang kandidato dyan na hindi nagsisinungaling, kaya hindi dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Di ba? Parang parang abnoy sabi ko nga eh. Ito ang katuwiran niya doon sa pinuntahan niya sa Bicol. Yung iba ko pong mga pinagdadaanan, alam niyo naman ako yun. Hindi ko na po ilukwento ulit sa inyo lahat. Sa totoo lang, hinahanap nila ako doon ngayon sa House of Representatives kasi pinag-uusapan nila ang budget ng Office of the Vice President. Siguro naka-live stream sila doon, hinahanap nila ako. Pakisabi na lang, nandito ako sa inyo. Tawa rin naman itong isang tanga. Natuwa pa kayo sa ginawa ni Sara. Sabi ko sa kanila, binibigay ko na yan sa inyo kung anong gusto niyong gawin. You see? Bahala na raw ang Kongreso kung anong gusto nilang gawin. Kasi alam po ni Sara, nakakaltasan yan. At kapag kinaltasan yan, at yun na nga nangyari, 733 million pesos na lang. Ngayon, kapag nagkaroon po ng may mag-motion na gawing piso budget or no budget, automatic yan, yung budget niya nung nakarang taon, which is yung current year ng 2024, ayan po yung magiging budget niya, 1.8 billion pesos. Yung hinihingi niya is 2.2, right? 2.2 billion o 2.3 billion ang hinihingi niya. So konti lang ang diferensya, di ba? 500 lang. Ang 500 million lang. Kesa naman sa maging 733 million, ang laki nang nawala. Ngayon, etong ganitong klaseng kalokohan ni Sara, di ba? Pagpapakita ito ng pagiging spoiled brat talaga. Consumption, kumbaga. Kaya ho palang tatay niya mismo hindi naniniwala sa kanya. Sinasabi niya that she was raped. Sabi ng tatay niya, pang inang inday, paniwalaan mong nakagahasa yan. Puro yung kalukuhan, drama queen yan. Siguro ito yung tipo na anak ni Digong na pagka hindi napagbigyan, di ba, magmamaktol, dabog dito, di ba, halos gibain nyo sa higat hagdan, kababagsak ng paa, tapos maglulupasay pa. Mukhang ganun ugali nito. Sa budget ng Office of the Vice President, bahala na kayo. Basta kami, kung anong meron,
yun ang tutuloy-tuloy ang trabaho ng Office of Government President. Diba? Yan ang sinasabi niya. Kung ano ang meron. So, ibig sabihin, pagka binigyan ito ng maliit na budget, doon na silang makakagalaw. Diba? Bawas tao. Dahilan yan, kasalanan ito ng Kongreso. Ito ang instruction ni Bongbong Marcos. Bawasan ang budget na hinihingi namin para mapilay kami, masira sa tao. Yan yung yung diskarte nila, nakikita ko diyan style. Kaya panay ang sabi na okay lang kung magkano yung ibigay sa amin, pagkakasyahin na lang namin. 'Di ba? Kalukuhan 'yun. Sabi ni Barbara, loka-loka talaga. Oy, opo, totoo nga. Kung ano pong matulong namin sa opisina namin sa Legazpi, Albay, ang coverage po nila ay buong Bicol region. Konti lang po yan sila, pero sinusubukan nila na mapuntahan lahat. Kung ano pong matulong namin, ipaalam niyo po sa amin dahil alam ko na pinili ninyo ako para magtrabaho sa bayan. So yun po. Kalokohan no? Alam ko na pinili nyo ako para magtrabaho sa bayan. Ay, nako. Siguro kung makakaharap yun, tatanungin ko no? Ma'am, ano po ba ang trabaho sa Constitution na nakasulat para sa OVP? Malamang hindi niya rin po alam. Sabi ni Miss Longhair TV. Yan ba ang gusto nila maging Pangulo ng Pilipinas? Oh, yan nga. Yan, wala sa ayos ang utak. Parang bangag, ano? Siya nga ho. Tama ho kayo ron. Kalokohan ito. Paawa effect ba? Ay nako. Iwan na nga muna natin ito si Sarah Mau.